Magbibigay po tayo ng tulog tips, okay? Mga bagong sleep tips, pero ito depende sa edad mo. Meron pong ganon, kung edad mo 20s, iba yung payo sa'yo, 30 years old, 40 years old, 50 years old, kasi iba-iba ang dahilan bakit hindi tayo makatulog. Pero bago natin bigay itong mga sleep tips natin, meron pong mga bagong pag-aaral ng mga bad effects ng tulog, okay? Hindi pa naman 100% to, pero meron ng mga pag-aaral, inuugnay itong mga sakit. Ayon sa pag-aaral, tulad nito, pag lagi ka daw puyat at age 30s o 40s, hindi lang talaga puyat yung pagising-gising sa gabi, o minsan hindi natin namamalayan, gumigising-gising tayo, mas maggalaw tayo. Sabihin, hindi mahimbing ang tulog natin ng 30s to 40s, nakakasira sa memory. Humihina ang memorya natin sa pagtanda. Merong mga pag-aaral, inaral after 10 years. Humina ang memory nila. Pag kulang din sa tulog, tumataas yung nagkakaulyanin. In the future, napapaaga yung ulyanin, yung dementia, yung Alzheimer's. Mas prone pag kulang ang sleep or irregular ang sleep. Bakit? Kasi syempre, pag maganda yung tulog mo, especially dapat at least 6 hours ang tulog mo, lampas 6 hours. Kung wala pang 6 hours, ang mangyayari, parang stress yung katawan. Mas nai-stress yung katawan, hindi nasusunod ng katawan yung circadian rhythm. Ibig sabihin, yung kailan yung dapat tulog ka, hindi ka tulog. Kung kailan ka dapat gising, hindi ka gising, nahihirapan yung katawan. Kaya nga, pag may araw, dapat gising. Pag wala ng araw, nandyan na ang buwan at between, dapat tulog. Ganun ang pattern dati. Ngayon, kahit gabi, ang dami nating ilaw, dami nating gadgets, hindi pa rin natutulog. Kaya maraming sakit lumalabas. Kasama na yung dementia, memory problem, at ito ang tinitingnan ngayon. Posible ba na yung kulang sa tulog ang nagdudulot ng cancer sa mga batang edad? Kasi ito po, napatunayan na yung cancer ngayon, pabata ng pabata. Ang breast cancer, pabata ng pabata. Ang colon cancer, dati 60, 70 years old. Ngayon may colon cancer, 40s na lang. Okay? So itong mga cancer sa bituka, esophagus, colon, stomach cancer, pabata ng pabata, gallbladder, pancreas cancer. Bukod dito, pati ang mga kidney cancer, liver cancer, prostate cancer, and thyroid cancer, pabata na rin ng pabata. Isang hinala nila, itong kulang sa tulog, nakaka-contribute. Meron nga mga pag-aaral, kinoconnect na ang sleep with all kinds of cancer, parang yung laging puyat sa gabi, hindi nakakatulog, di ba? Lalo na pag night shift, alanganin yung tulog, inuugnay nila sa breast cancer. May konting connection doon. Hindi pa 100%, pero parang may possibility. Ito naman, sleep and lung cancer. Pag kulang ka sa tulog, bakit hindi makatulog? Yung iba, hilik ng hilik, di ba? Sleep apnea. Hilik sila ng hilik. So, pag hilik ng hilik, nagbabara dito sa lalamunan, hindi makatulog kasi overweight sila, nasisira ang tulog, pwede rin magdulot ng sakit. So, yan. Sa memory, sa cancer, sa puso. Ito sa puso, proven na to. Pag kulang sa tulog, high blood. Tingnan nyo, check nyo blood pressure nyo. Hindi lang high blood, yung tibok ng puso, mabilis. Mas irregular ang tibok ng puso pag puyat. Sakit sa puso, tumataas din pag puyat. At hindi lang yan, syempre tumaas ang blood pressure, tataas din ang stroke risk. Bukod dito, pati diabetes, pati blood sugar, tataas din. So maraming problema talaga pag kulang sa tulog. Mas irritable, hindi makafocus, mas na-aksidente, kulang sa energy, kulang sa tulog, mas tumataba. Kasi pag mas tulog ka, mas hindi ka kumakain Pag mas matagal kang gising, mapapa-midnight snack ka, kakain ka ng marami kasi puyat ka Tataas yung diabetes, sinabi ko sa inyo, masama sa puso, masama sa utak, hihina immune system, mas magkakasakit, mas nadidepress, mas pumapangit ang balat pag kulang sa tulog at mas maagang namamatay. Delikado po. Okay, so ito yung mga possible dangerous side effects. Kaya magbibigay tayo ng tips paano maiiwasan to. Okay?
Pero gawin natin muna yung tips, depende sa edad. Okay, bago ko bibigay yung general tips. Yung sa edad, pag edad 20s, mga bata pa. Okay, pag bata pa, ang tips natin ay bawas sa cellphone. Kasi yung puyat nila kadalasan, kaka-cellphone sa gabi. Diba? Imbis na magre-relax na, may blue light yan, nakaka-interfere sa tulog, sa paggawa ng melatonin. Dapat mas komportable yung lugar ng tinutulugan. Limit stimulants. Kasi itong mga bata, aral ng aral sa exam. Inom ng kape sa gabi para mag-aral, kaya hindi rin makatulog. Yung mga kabataan, edad 20s, magulo din ng schedule. Maraming kinakausap na kaibigan, maraming labas sa gabi, hindi makatulog. So, consistent schedule, limit coffee intake, relaxing bedtime routine, at iwas sa mga gadgets. Pag 30s na, tumatanda na, ang kailangan mo naman dito, ang sleep tips natin, bawas stress. Siyempre, may pamilya ka na nito. So, bawas stress na sa buong araw. Bawas na rin alak. Baka dito na, may trabaho na, umiinom na ng alak. Hindi po maganda alak. Alak, nakakatulog ka nga, pero mababaw ang tulog. Yun ang pag-aaral. Makakatulog ka initially, pero yung tulog mo, yung quality, hindi maganda. Pagising mo, hindi ka rin happy kasi papangit yung balat, madidehydrate ka, may hangover ka ba. So, pag 30s, iwas sa alak, manage stress, more exercise pag 30s, at tingnan pa rin yung sleep environment. Pag 40s ka na, mula 40 hanggang 49 years old, ano ang babantayan natin? Ang babantayan na dito ay malapit na mag-menopause, ang 40s. So baka may hormonal changes na. 'Di ba? Baka meron ng hot flashes ang babae kaya hindi makatulog. 40s, malamang may maintenance na gamot na to. Kung meron ka ng maintenance na gamot, tingnan natin, nakaka-apekto ba sa gamot mo. 40s, syempre, mas overweight ka na, baka meron ka ng sleep disorder. Humihilik ba? Okay? Parang hindi ba mahirap ba huminga? Masakit na ba likod? Hirap na ba yung katawan? At pag 40s, baka puro trabaho, prioritize sleep. Okay? Pag 50 years old pataas, ayan na, babantayan na natin yung pag-menopause ng babae, talaga hindi makatulog. So, meron tayong mga tips mamaya ipapakita. Pag 50 years old na, tamad na mag-exercise. Diba? Pero mas kailangan mo pa rin mag-exercise kahit mabagal metabolism natin para mas makatulog sa gabi. Pag may edad na rin, 50 seniors, ang tip natin, ingat sa siesta. Diba? Siyempre, antukin na to sa tanghali. So, pag matutulog tayo sa hapon, dapat sandali lang, 20 to 30 minutes lang. At kung matutulog kayo sa hapon o tanghali, dapat 3 p.m. o mas maaga pa. Kung alas 4 na ng hapon, huwag ka na matulog. Kasi kung matutulog ka pa ng isang oras, alas 4 hanggang alas 5, hindi ka na makakatulog sa gabi. Pwede mo ipunin yung tulog mo sa gabi. Stay active, more exercise. Mas pagod ka sa umaga, mas makakatulog ka sa gabi. Okay? So, yan yung medyo kakaibang tips natin. At meron pa tayong mga recap nitong 10 tips para mas makatulog kayo. Kailangan consistent sleep pattern. Kung ano oras ang tulog, gawin mo schedule. Pag 10 o'clock tulog. Okay? Hihiga ka at least 30 minutes o 1 hour before. Di ba? Hindi pwede pa iba-iba yung tulog para masana yung circadian rhythm ng katawan. Ginagawa mong habit para sanay. Tulog 10, gising ng alas 6, alas 7, pupunta sa banyo, dudumi ng umaga, schedule yon para masanay yung katawan mo. Sinasanay mo siya. Yan ang maganda, pampahaba ng buhay. Dapat maganda yung kwarto, hanapin mo yung komportable, malamig, yung kutsyon, tamang-tama, wag sobra lambot, wag sobra tigas. Depende sa higa, depende. Yung iba gusto tihaya, ako mas okay ako sa tihaya. Yung iba side sleeper, kung humihilik, like to si Doc Lisa, malakas humilik. So, side sleeper ka dapat, mas hindi ka humihilik.
Yung nakadapa kasi hindi maganda, masakit sa leeg, tsaka naiipit yung mukha. So, pwedeng side, pwedeng left side, or pwedeng tihaya. O pwede rin yung mga may GERD. Yung mga may GERD tulad ko, medyo nakataas yung ulo. Dalawang unan o yung kama medyo nakataas konti. Mga kahit 20 degrees, nakataas siya konti. Okay? Para hindi bumalik yung GERD, yung asim. Okay? Tapos yung neck, dapat tama-tama para hindi magka-stiff neck. So, mag-invest tayo sa magandang unan at magandang kutsyon at malamig. Number 3, tulad na sinabi ko, huwag na magsisiesta pag hapon na. Okay? Pag matagal kasi natulog ka na matagal, hindi ka makatulog sa gabi. At most 20 minutes to 30 minutes lang. Diba? Mas maganda ipunin sa gabi. Number 4, ito, mga cellphone. Pag gabi na po, huwag na mag-isip ng mga kaaway, kinakagalit, yung mga kalaban nyo, yung mga, kung ano mga issue, huwag na mag-isip ng mga meeting, hindi ka makakatulog. Minsan, ayoko rin mag-schedule na maagang meeting. Yung may meeting ka na 8 ng umaga, hindi ka makakatulog sa gabi, isip ka ng isip. Ako rin, para sa akin, pag gabi na, ayoko nakikita ang relos eh. Ayoko nakikita yung relos eh. Kasi pag nakita mo yung relos, iisipin mo, nako, 10:30 na, hindi pa ako tulog. 11:30 na, hindi pa ako tulog. 1 a.m. na, hindi pa ako tulog. Mas maiinis ka, mas hindi ka makakatulog. So maganda, hindi mo na nakita yung relos, bahala na, mas makakatulog ka. Turn off electronics sa gabi kasi yung blue light nakakasuppress ng melatonin na pampatulog. Kape, sabi ko nga, ang kape matagal sa katawan. Actually, up to 9 hours nga daw eh. Yung iba sabi 4 hours, 9 hours na sa dugo natin yan. So, maganda kung magkakape ka, tanghali or early afternoon. Pag late afternoon na o gabi, wag na magkape. Hindi ka makakatulog. Caffeine kasi yan eh. Mas relax sa umaga. Dapat medyo easy ka lang throughout the day. Pwede maligo. Maganda maligo. Yan o. Pwede maligo. Hindi po bawal maligo sa gabi. Hindi nakaka-anemic. Hindi nakakabaliw. Pwede po. Kung takot kayo sa pasma, di pahinga muna 30 minutes galing sa trabaho. Tanggalin mo na sapatos mo. Rest ka 30 minutes, 1 hour bago ka maligo. Pag naligo ka sa gabi, marirelax yung muscle mo. Maligamgam o mainit na tubig. Pag malinis ang buhok, dapat maghihilamos. Pagtulog mo, at least walang dumi sa muka. Para paggising mo, wala kang pimples. Bakit minsan paggising natin, naku, ang laki ng tigyawat ko, ano nangyari? Kasi nga, natulog ka na madumi yung unan. Yung buhok mo tumama sa unan, napunta sa unan ng dumi, tapos inikot-ikot mo mukha mo, yung dumi ng buhok, pumunta sa unan, pumunta sa mukha, paggising mo, tigyawat ang kalaban. Okay? Hot shower, hot bath, pwede yan sa gabi. Okay? Exercise throughout the day. Mas pagod ang katawan, mas maganda. Pero, huwag ka na mag-exercise pag malapit na matulog. Kung tulog mo 10 p.m., huwag ka na mag-exercise ng 8 p.m. Diba? Pwede lakad-lakad. Lakad is okay. Pero yung medyo strenuous exercise, dapat siguro sa hapon. Sa hapon, mga pinakamatagal hapon or hanggang 6 p.m. Paggabi na, dapat may cool down time ka ng mga 3 hours bago matutulog. Kasi exercise, naha-hyper ka eh. Iwas alak. Okay? Maling-mali po yan. Maraming kababayan natin ginagamit alak pampatulog. Poorer quality of sleep. Mababaw ang tulog. Paggising mo, nagdadry pa yung mukha. Hindi po maganda. Yung mga may insomnia, depressant, lalo ka malulungkot. Yung mga may depression, wag na uminom ng alak. Tawag sa alak, depressant eh. So may depression ka na, alak, depressant, mas malulungkot ka pa. Okay? Ayusin na lang ang problema. At yung mga pagkain. Okay? May mga pagkain na bawal kainin at dapat ingatan. Yan, oh. Yung mga spicy. Okay? Fast foods, matataba, very oily, mahirap ka makatulog niyan. Kasi pag kinain mo yan, sasakitan yan mo eh. Pwede ka ma-impatcho, mag-GERD. Kung ano mang kinain mo, wait 3 hours bago humiga. Bagong kain, hihiga ka, aakyat yung pagkain. Mag-GERD tayo.
60% ng tao may GERD. Maraming nagkaka-GERD pa nagkakaedad. Okay? So, dapat huling kain mo, let's say, 7 p.m. bago ang tulog mo. 10. Ako huling kain ko, mga 6 p.m. Ito yung mga iiwasan bago matulog sa gabi. Very spicy, hot sauce. Diba? Baka sumakit yan mo eh. Sibuyas, bawang, very healthy, pero pag gabi na, baka sumakit ang tiyan mo. Alak, tulad na sinabi ko, iwas. Pizza, oily foods, fast foods, fatty foods, prito, medyo very oily, matagal manatili sa tiyan, baka mag-GERD ka. Sobrang chocolate, minsan di rin maganda. Okay? Very sugary. Green tea kasi may caffeine, pero healthy to. Kung gusto nyo, chamomile tea na lang. Ito yung mga okay, chamomile tea pampatulog. Green tea dapat sa tanghali para siyang kape. Okay, ito naman pampatulog. Pwedeng gatas, depende sa'yo. Yung iba okay sa gatas, yung iba hindi okay. Saging, pampatulog ko yan. May tryptophan, pamparelax. Tryptophan, gagawa ng serotonin, pamparelax. Chamomile tea, pampatulog din. Mani, oily fish, di ba? Tapos yung mga warm lang. Yung mga kanin, lugaw, pamparelax lang yan. Okay lang yan. Lakad-lakad konti para matunawan, okay din yan. Magnesium-rich foods, maganda rin sa tiyan. Ito mga magnesium-rich food. Gulay, sari-saring gulay, sari-saring seeds, monggo, pwede rin yan. Pamparelax, pampatulog. Mga bawal pa pagpuyat, bawal mag-drive. Ang dami dyan. Inaantok, di ba? Ang mga drivers tulad ko, di ba? Minsan maiidlip ka, delikado. O, pag hindi ka pagpuyat ka o lasing ka, nag-drive, aksidente. Do not travel more than 8 hours. Do not drive pag inaantok ka, i-parking mo. Maraming aksidente, maraming namamatay dyan. Ito po ang last topic, yung night shift. Diba? Paano yung ang daming kababayan natin sa call center, night shift? Para sa akin, kung wala pa kayong 40 years old, mas bata pa, okay pa mag-night shift. Diba? Kailangan kumita. Total, hindi pa naman sana magkakasakit at that early. Diba? Pero kung lampas na kayo 40, lampas na kayo 50 years old, iwas na sa night shift. Kasi meron nga pag-aaral, sinabi ko sa inyo, pag puyat palagi, kasama ng night shift workers, posible tumaas ang risk, lalo na sa babae, breast cancer. Meron po yan. May possible connection sa breast cancer, other cancers, at iba pa. Kasi nga, nasisira yung tulog eh. Kahit sabihin mo, matulog ka pa buong araw sa umaga, medyo iba pa rin eh. Kaya pwede naman, didiliman mo yung kwarto mo, gagawin mong gabi ang umaga, yung gabi, babaliktarin mo naman. Kaya lang, mas hirap ka pa rin. Kasi ang gusto nga ng katawan natin, ginawa ng Diyos na pag may araw, gising. Di ba? Pampagising, pampasaya. Pag madilim na, tulog na. So, mga night shift, usually nag-headache, hindi makakonsentrate, kulang sa energy, prone to accidents, mas nadidepress, mas mainitin ang ulo, at antok na antok sa umaga. Hindi rin makatulog agad. Okay? Sa mga supplement, syempre marami sasabihin, Doc, ano ba marereseta mo? Yung mga sleeping pills na reseta naming doktor, mahirap kunin, mahirap makuha, kailangan pa ng S2 license, tsaka hindi mo rin pwede inumin pang matagalan. At most, inumin lang 2 araw, 3 araw. Mga 3 days. Kasi pag inaraw-araw mo, wala na rin epekto. Magiging dependent ka dun sa gamot. Yung mga supplement, mga melatonin, magnesium, at iba pa, pwede naman, kaya lang hindi rin pwede pang matagalan. Melatonin, may konting pag-aaral, may tulong siya. Pero mas maganda pa rin, ayusin yung mga binigay kong tips. Mas okay pa rin yun na tinuro ko sa inyo. Okay, so final tips, relax sa tulog, consistent schedule, pwede maligo, iwas sa kape bago matulog, at iwas sa mga cellphone at gadgets. Sana po nakatulong itong tips natin para mas makatulog kayo ng mahimbing. Siyempre, basically mental stress. Pag mainitin ng ulo, may problema sa mental health, depressed, mas hindi nakakatulog. Kaya dapat ayusin din natin yung ating stress. God bless po.